eto nga, makakasama natin ito on the line na. Ito yung kanilang choir director, si Sir Chris Yan. Carillo. Ayan, ang Welcome, choir sir. director, conductor nitong CBSUA Choral. So yon, magandang umaga po Sir Chris. Welcome po sa aming program. Ito si Bombo Kier po ito. Kasama ko ngayon si Bombo Kim Ramos. Welcome sir sa aming program. Bati muna kayo sir sa atin pong mga listeners and viewers. Okay, hello po. Good morning po sa lahat ng nakikinig ng Bombo Radio and salamat po sa pag-imbita, sir. Hello. Opo, yun. Eto, sir, unang tanong natin, kumusta sa feeling, sir, na ito nga, itong CBSUA Choral, nag-uwi na naman ng karangalan, syempre, sa larangan po nitong, yun nga, choir or choral group, dito lang sa National Pasok 2026. Kumusta ang ating pakiramdam, Sir Chris? Hello, sir. Kung sa pakiramdam lang talagang until now, hindi ako makapaniwala kasi hindi po ako nag-i-expect almost 27 years na po ako nagtuturo ng choir, but ngayon lang po ako talaga nakaramdam ng ganitong kasiyahan. Kasi po, kahit po ako po ay nananalo sa mga international competitions abroad, marami na rin po tayong nasali ng mga competition sa Europa, sa Asia, and even dito sa regional, national. Ang pinakamahirap po kasi sir na competition is po yung national natin. Hindi po ang international. Ang international po, merong super galing, pero po, mga ilan lang po yan. Pero talagang, dito po kasi sa atin, sa Pilipinas, talagang super gagaling po. Hindi po ako nag-expect nung tinawag na po yung fifth. Kasi yung nag-fifth po ay UP. UP yung nag-fifth, UPLB, sabi ko, wala na. Hindi na kami matatawag. Yun nga po, kasi sabi nga ng aking boss na si Director Transona Jr., Sir Chris, kahit ngayon makapasok tayo sa fifth lang, top fifth, five, okay na yan, sabi niya sa akin. Kaya sabi ko, nagpe-pray talaga ako na manalo kami. Kaya ito, masayang-masaya kasi nag-second. Yung mga kalaban po kasi namin, sir, ano po siya, kumbaga winners na po sila. Even international competition, mga nananalo na rin sila. So mga kilala na po sila, well-established na po. Compared po sa amin, na kami po ay nag-i-exist pa lang siguro 4 years, pang-apat or pangatlong taon lang namin po ngayon. So napakalaking karangalan po nito, sir. Bilang isang choir director, Sir Chris, paano nyo, sir, tinitrain yung ating mga member dito sa CBSUA Choral? Siyempre, talagang yung disiplinang naihahatid dito sa mga member ng CBSUA Choral, palagay ko naman hindi talaga biro. Rason kung bakit sunod-sunod yung tagumpay nitong CBSUA Choral. Paano kayo, sir, mag-train sa kanila? Okay po. Nasabi mo na po kanina yung word na disiplina. Sa akin po, yun po ang pinakaunang ginagawa ko po sa singer. Kasi po, secondary na lang po ang boses. Ang boses po, as long as you are talking, you are producing sound sa boses mo, pwede ka pong kumanta. Kaya sabi nila, wala naman nga akong boses, pero nakakapagsalita ka, so may boses ka. So, ang boses po, nandyan lang po siya. Nandyan lang siya sa atin. Trabaho na namin yun. Pero po, ang pinakamahirap po, para sa akin, ang pagdidisiplina. Kung paano sila gigising ng maaga. Kagaya po nung kapag meron po kami mga training, ang gusto ko pong ginagawa sa kanila ay naka-in-house po kami. Kasi po dyan sa in-house, wala silang magulang, wala silang mga kaibigan, wala silang person to lean on. Kumbaga, sila yung magdidiskarte sa bawat araw-araw namin. Meron kaming mga kailangan gigising ka maaga, kailangan physically fit ka, mag-jogging kami. Then, even spiritual, secondary na lang po yung sa musical. Kaya, yung pinaka-importante po yung disiplina. Kasi, mahirap yung attitude ba sa singing.
Halimbawa, pag nahirapan na yung bata, wala na. Ay, hindi ko kaya sir. Ganun na. Pag sumuko na yung bata, wala na. So ako, ang tinitrain ko muna sila yung disiplina nila, yung attitude nila towards singing. Attitude nila sa sarili nila. Singing is not really singing. Singing is listening. So, hindi po, ang choral singing po kasi napakaiba po sa pop singing. Kumbaga po, ang pop singing, pag pinanganak ka na meron kang boses, kang nagko-conservatory, kailangan mo pong mag-aral, kailangan pong magbasa ng notes, kailangan mo po matutunan yung mga musical symbols, lahat ng nakikita nyo po sa pyesa, yung scores namin na ginagamit. Yung pag-aaral ko kasi ng mga pyesa ay hindi po ganun kadali. Kasi po, lalo kung mga competition pieces po yan, hindi po siya ganun kadali na 3 boses or 4 na boses lang. Minsan, ano pa yan, 8 voices, 10 voices, 12 voices. So, medyo mahirap kaya kailangan po namin ng focus po talaga. Kaya po, yun po, ang ginagawa po namin, nag-in-house po kami. Rigid rehearsal. Doon po. And doon po sa in-house namin, yun po, doon po nasusubukan yung disiplina ng mga bata. Doon ko po ini-instill yung discipline kasi sa singing, hindi lang naman puro singing eh. Kailangan yung attitude mo sa singing maayos and then yung discipline mo talaga. Paggising ng maaga, paggawa ng mga gawaing bahay, pareho lang po 'yun. Kasi sabi ko, ako ang tatay niyo dito kaya dapat madisiplina kayo. So technically speaking, hindi lang po talaga music ang tinuturo ko. Yun pong disiplina. Parang tatay ka rin na dapat turuan mo sila. Iyon, Yun. okay. So bago tayo sir tumungo dito sa National Pasok 2026, ano ba sir yung ating mga paghahanda o preparasyon na isinagawa, Sir Chris? Actually po, medyo maiksi yung aming preparasyon para dito kasi kung natatandaan nyo po, meron muna po kaming Korean tour, di ba po, yung nanalo po kami sa Korea. So, pagbalik namin from Korea, yun po yung sinunod namin. Kaya almost maybe 3 weeks na lang po yung preparation namin nun. Kaya medyo gahol kami nun sa oras. Kaya po, ang ginawa namin po ay nag-in-house po kami. Bali doon na po kami natulog lahat sa school, pati yung mga bata para every night nagre-rehearsal po kami. Yun po. Tapos meron din po kaming mga in-invite na mga na mag-workshop sa para ma-enhance pa po yung mga yung talent ng mga bata. Opo, iyon. Sa puntong ito, Sir Chris, ipapasa ko naman ang spotlight dito sa aking partner para magkaroon din ng opportunity na makapagtanong din po sa inyo. Ayun, si Bombo Kim. Bombo Kim? Ayan po, Sir Chris. Good morning. Bombo Kim Ramos po ulit. Welcome dito sa ating Hello programa po. Good Morning Philippines. So siguro po matanong ko lang, few background lang dito sa ating pagiging director and conductor ng choral ng CBS-UA. Sabi niyo po kasi 27 years na tayo, sir. So siguro po, nung simula, ano po ba yung naging mission natin dito po sa choral ng CBS-UA para kumbaga as a conductor nito o isa sa mga leader nito na siguro yun yung naging kumbaga na-envision natin as kumbaga ito yung mamamayagpag, ito yung style ngayon ng choral, ito yung makikita nila nationally and internationally. Actually sir, matagal ako sa private school, university diyan sa Rinconada, taga Rinconada po ako sir. So marami rin po akong tinuturuan like UNEP, USI, Bicol Heritage, ano pa ba? UST sa Legazpi, sa province, sa capital ng Legazpi, nagturo din po ako diyan sa La Consolacion. So marami na ako sir naturuan. Pero nung pandemic po sir, pumunta ako ng UAE kasi nawalan tayo ng medyo maayos na work dito kasi dahil nga po doon sa pandemic.
So, bale, dati na akong nagtuturo nun sa Sibiswa, pero pumunta ako ng UAE. Tapos nung natapos na yung COVID, kinontak ulit ako ni Sir Bong, yung aking director ngayon. And sabi niya nga ay magko-competition lang isang beses yung sa Singapore namin yung pinakauna. So after nun, nung medyo pinalad naman, kahit pa paano, silver, and then sabi ng president, isa pa kaya nagkaroon kami yung sa Hong Kong namin, yung pangalawa. Nag-category champion kami doon, kaya inulitan na naman itong sa Korea, kaya hindi na ako sila nakaalis, hindi na ako nakabalik. Kaya nandito na ako ngayon sa Sibiswa. Ayun, Sir Chris, thank you for that. Siguro, Yun po. matanong ko na rin lang po, syempre, despite the success, kumbaga, bago yung success, talagang nakakaranas tayo siguro ng challenges. Matanong ko lang po, sir, dito sa Coral, ano po ba yung mga challenges na naranasan natin before the contest o siguro patuloy na nararanasan na kumbaga nung in-improve natin ay kumbaga naging ang nagresulta itong pagkapanalo ng ating Coral sa national man o international stage? Okay. Sa Sibiswa Coral po kasi, iilan-ilan lang po, sir, yung medyo, yung tumatagal po sa choir. So, karamihan po kasi ng mga singers ko ay hindi naman po talaga inclined sa music. Alam niyo naman, agricultural school yan. So, hirap na hirap po ako sa pagkukuha ng mga singers. Kaya nga po minsan, binababaan ko na lang yung standard ko sa audition para lang magkaroon po ako ng mga singers. So, tinitrain ko na lang siya, pinagtsatsagaan ko na lang po siya. So, kung ano man po yung mga na-experience namin, like yung mga magulang, kasi yung iba medyo hindi nagsusupport, kaya paano naman kahit gusto ng bata, wala silang magagawa kasi sabi ng mama nila papa nila wag ka na diyan, ganyan. So isa yun sa mga nagiging problema ko, kaya mayat maya po nagpapalit ako ng singers. Pero meron naman pong mga ilan-ilan na nagstay. And kung sa support po sa school, napaka-supportive po ng school namin through our director, Transona. And the president talaga ay napaka supportive niya. Kahit nga pag nagko-compete kami, wag niyo kayong wag mape-pressure daw, sabing ganoon sa mga bata. Manalo matalo okay lang, basta ngayon maka-experience kayo pa ng ganyan. And talagang yung school nagme-memo sa akin na dapat may mga equal opportunities sa mga singers, hindi lang yung kasi alimbawa lumabas ka na ng bansa last year and then ngayon may labas ulit. So parang dapat mabigyan din naman po lahat ng mga opportunity yung mga bata. Yun ang sabi ng sa amin, admin. Kaya yun po, ano pa bang minsan yung yung pondo namin, yung sa amin mismo, kapag nagte-training, medyo syempre kailangan yung mga bata mag-shoulder din ng mga food nila, yung mga ganun. Kasi sa pagtuturo naman, lahat naman po ay sinusupport ng school. Napakapalad nga po sa lahat po ng tinuruan kong schools. Ito pong si Biswa ang talagang all out ang support sa pag nagtutour po. Kasi noon sa mga ibang schools ko, halimbawa, wala yan mga allowances, wala yan mga o kaya meron yan mga counterparts. Pero dito po sa si Biswa, talaga pong lahat po ibinibigay ng school. So, pero hindi naman maiwasan na yung isang singer ay gumastos din ng mga small things na kagaya ng pagkain nila, pamasahe nila papunta ng school kasi syempre may mga extra days, extra rehearsals, kahit Saturday and Sundays pumupunta sila. Yun po ang nangyayari po sa amin, sir. So yun, sir, importante yung na-i-share natin no sa ating mga kabombo, especially para malaman din nila na kumbaga tao din tayo na nagsa-struggle and ito yung mga naging daan natin towards success. And speaking of success, sir,
Despite the challenges, sa gitna ng mga pagsubok natin, ano po ba yung sa tingin natin naging key natin na siguro kahit sa simpleng strategy lang ng choir natin o ng choral para kumbaga manalo tayo ngayon, hindi lang dun sa international, kundi dito sa national stage? Ano naging strategy po, kung ano po yung kung kung ano po yung pagkukulang if ever man, kung ano sa sitwasyon namin, ah, ginagawan po namin yun ng paraan. Kasi sabi ko naman sa mga bata, all out support naman ng school. Minsan sinasabihan ko sila na, oh, pwede bang magpo-fundraise tayo para sa sa traveling natin, costume, yung mga ganun. So mga simple lang naman. Ah, Ginagawa po namin yung mga fundraising through concerts. Pag December po, nagkakaroon po kami ng caroling. So, to generate a little amount para naman mabigyan namin ng ah, solusyon yung mga konting problema na ah, inaharap namin. Ayun po. Ayun sir, siguro ito last question ko na lang po bago ko ipasa ito kay Bombo Care yung kumbaga pagbigay daan sa mga natitira niyang katanungan. Siguro sir, ano po ba yung para sa inyo, gaano kahalaga itong pagkapanalo natin sa Iloilo sir? Na hindi lang po siguro to bring honor sa eskwelahan natin, sa Bicol region, kundi pati siguro sir sa patuloy na pagtangkilik at pagpapayabong ng musika dito po sa ating siguro lokalidad o sa mismong bansa. Yes, sir. Dito po talaga sa atin, meron tayong yung ating national artist dati for music, si Andrea Veneracion. Siya po yung founder ng Philippine Madrigal Singers, kung natatandaan niyo po. Ang vision po niya talaga is Sing Philippines. So, napakagagaling ng choirs natin dito, sir. Even sa Bicol po. Sa Bicol po, dati yung choir ko noon, first time yun na nagkaroon ng award sa Aninang Dangalang Sining by the National Commission for Culture and the Arts. So talagang nakikilala po ang Bicol. Ang dami pong choirs na nagsulputan after nung choir ko na magkaroon ng award sa Malacanang noon. Sunod-sunod po ang mga choirs. Kung mababanggit ko, nandyan yung Bao Children's Choir, Ligaw National High School Choir, Choral. Andyan yung sa Sorsogon, meron din po tayo. Magagaling. Dito sa atin, sa Naga, sa Kamsur, marami rin pong mga gagaling na choirs. Like Basecast, Coro Bicolano, na mga nananalo rin po sa mga competitions. So, yun po ang binivision po ni Andrea Veneracion sa atin na maging Sing Philippines. Actually nga, sir, this year, dito po gaganapin yung pinaka Asian Choral Grand Prix sa atin sa Philippines. Diyan sa CCP po gaganapin. So, dito po sa atin, buhay na buhay po talaga ang choral music. Napakagaling. Kapag nagko-compete po ako abroad, kapag nalaman po nila ng Philippines, talagang kumbaga natatakot na sila kasi alam nilang pag Pilipinas magaling. Kaya nga po sabi ko sa inyo, dito sa nationals, ang talagang pinaka mahirap na laban ang nationals sa Philippines. Kasi pag pumupunta kami sa mga ibang competitions abroad, ang number one na kalaban po namin, mga Pilipino rin po. Kasi super galing po ng mga Pilipino. Yun po. So, through music, through choral music, nagiging tayo, nagkakaisa. Through music, nagkakaisa yung tao worldwide. And kasi walang boundaries, alam niyo naman po ang music, wala siyang boundaries kahit po anong lingwahe yan
kumbaga lahat nakakaintindi kapag musika na po yung pinag-uusapan. So it binds us all through a common So ito sir, mga ilang katanungan na lang po. After nitong national pasok, ano pa sir yung ating mga future na mga gagawin or may competition pa ba tayong sasalihan, Sir Chris? Actually, sir, medyo bugbog na yung choir ngayon ngayong taon na to. Sunod-sunod po yung labas namin. Pero kung mayroon po na naman invitation, I know there is an invitation from Sorsogon kasi meron silang national competition din, national competition sa Sorsogon. Ewan ko sir kung pumayag yung school. Kasi depende naman po, lahat naman po dumadaan sa aming presidente. So depende po sa kanya kapag nag-approve siya, mag-go ulit kami, mag-compete ulit kami. So, pero kung yung plano ko po ngayon, kasi summer po, magkakaroon po kami ng summer choral workshop. So parang extension, community service naman po namin. We will invite yung mga choirs na yung nagsisimula. So i-invite po namin na para maturuan po din namin at ma-share po namin yung aming kung ano man yung pwede namin maitulong sa choir nila. This summer po. Okay po. Ito sir, bago tayo magtapos sa ating interview, siguro sir, kung meron tayong gustong pasalamatan sa tagumpay ulit natin ito, message natin sa mga member ng CBS-UA Choral and sa mga nakikinig po sa atin. Sige sir, bigay ko po sa inyo ang linya. Okay po. Unang-una po sa aming director, Dr. Leopoldo Transona Jr., sa aming VPAA, kasi nandito siya, Dr. Melinda Pan, and siyempre yung aming president, nandito rin po siya kasi nag-support po talaga siya, our president, Dr. Alberto Naperi. And to all my singers, salamat, and dun din po sa mga parents. Kasi sabi ko nga sa iyo kanina, pag walang suporta yung parents, hindi talaga po mangyayaring magkaroon ako ng mga singers na talaga mag-stay, kasi yun ang pinaka nagiging problema ko. So salamat po, and lahat po na nag-support sa choral, even dun sa school, yung aming accountant, auditor, yung sa cashier namin, lahat po, kasi yan po yung mga opisina na parati naming kasama sa pagtupad sa mga projects po namin. So salamat po, hindi ko na po isin at hindi ko na po alam yung baka magkamali pa po ako sa pangalan. So at sa inyo rin po sir, salamat rin po sa pag-invite sa, hindi po kasi ako sir sanay sa interview, kaya sabi ko nga sana si Sir Bong na lang. Pero ayun, salamat po sir.